Kapag ang isang tao, minamak niya, kinukutya niya ang isang scholar ng Islam, kinukutya niya ang isang scholar ng Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ito siya palatandaan na hindi niya nirerespeto ang kaalaman. Kasi bakit? Kapag hindi mo nirerespeto ang isang taong nagdadala ng kaalaman, minamaliit niya yung isang tao nagdadala ng kaalaman, ibig sabihin minamaliit niya rin yung kaalaman na yun. At walang mahanap na lugar sa puso niya para sa kaalaman. Sinabi ni Sheikh Saleh, hafizahullah, yung rami ng kaalaman na makukuha ng isang estudyante ay nakadepende kung gaano niya nirerespeto, bibigyan ng karangalan, at kung paano niya ginaglorify itong kaalaman na ito. Kung ang puso niya ay puno ng respeto dito sa kaalaman na ito, mahanap niya yung pwesto sa puso niya. Pero itong tao na ito, kapag hindi niya nirerespeto ang kaalaman, wala siyang makukuhang kaalaman. Kahit umupo pa siya araw-araw, iba-iba yung ustad niya, iba-ibang libro inaaral niya, 10 oras, 5 oras, upo siya, walang papasok sa kanyang puso. Halimbawa, after ng klase ninyo, yung notes ninyo itatapon nyo lang sa gilid. Tatago nyo kahit saan. Hindi nyo nirespeto. Ito isa siyang palatandaan na hindi mo nirespeto. Hindi mo alam yung karangalan ng kaalaman na ito. Na kaalaman na binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala. At isa pang example, kapag ang isang tao, minamak niya, kinukutya niya ang isang scholar ng Islam, kinukutya niya ang isang scholar ng Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ito siya palatandaan na hindi niya nirerespeto ang kaalaman. Kasi bakit? Kapag hindi mo nirerespeto ang isang taong nagdadala ng kaalaman, minamaliit niya yung isang tao nagdadala ng kaalaman, ibig sabihin minamaliit niya rin yung kaalaman na yun. At walang mahanap na lugar sa puso niya para sa kaalaman. Isa pang example, ang isang tao, nirerespeto niya ang kaalaman, makikita natin sa kanyang itsura pa lang at sa kanyang mga action, sa mga gawain niya. Itong tao na ito, nirerespeto niya ang kaalaman. Ang isa totoong estudyante na nag-aaral ng Islam, kapag meron siyang 10 minuto na free time, na wala siyang ginagawa, tapos na trabaho niya, nakakain na siya, nakaligo na siya, malapit na siya matulog, pero may 10 minutes siya, may 5 minutes, may 15 minutes, or 20 minutes siya, magbabasa siya ng Quran, or magsasearch siya ng hadith. Ano ibig sabihin ng hadith na ito? Magbabasa siya ng libro ng Islam. Sabihin niya, ano bang explanation nito? I-review niya yung mga lesson na napag-aralan niya. Yun ang isang halimbawa na isang tao, meron siyang respeto sa kaalaman ng Islam.